Ang pagsasaka sa Pilipinas ay mahalaga sa ekonomiya, ngunit nahaharap sa maraming hamon. Kabilang narito ang lumang paraan ng pagsasaka, kakulangan sa akses sa teknolohiya at kredito, mababang kalidad ng infrastruktura, at ang panganib dulot ng pagbabago ng klima. Ang mga isyu sa pagmamay-ari ng lupa ay nagpapalala pa sa kahirapan ng mga magsasaka. Gumagawa ang gobyerno ng mga programa upang matulungan ang ating mga magsasaka. Katulad na lamang ng subsidy sa pataba at binhi, mga programa sa pagpapautang at pagsasanay, ngunit kulang pa rin ang suporta. At madalas na mayroong kawalan ng kahusayan at ang hindi maiiwasang pagkakaroon ng katiwalian. Kailangan ng mas malawak at mabisang plano upang masuportahan ang sektor ng agrikultura. Naway ang lahat ng programa ay makarating sa lahat ng panig ng mundo. Lumulubog ang araw. Tinatapos ang isang araw ng nagpapakapagod sa bukid. Ngunit ang pag-asa ay nananatili sa puso ng magsasaka. Ang salitang ibinaon ay naglalaman ng maraming kahulugan. Ang binhing inilibing sa lupa, naghihintay ng pagsibol, ang pagod at paghihirap na inalay sa pag-aalaga ng mga pananim, at ani, ang bunga ng pagsusumikap na inanin ng may pasasalamat. Higit pa rito, ang silitang ibinaon o binaon ay ang mga alaala, karanasan, at aral na ipapasa sa mga susunod na henerasyon, isang pamana na inilibing sa puso upang mabuhay magpakailanman. Kahit hindi maganda ang panahon, maaga kaming umalis ngayong umaga patungo sa Barangay Malupak, Lukban, Quezon. Mula roon, sumakay kami sa ibang sasakyan at nagpatuloy sa aming bahe patungo sa pangwakas na destinasyon, Barangay Nagsinamo, Sitio 2, narito rin sa Lukban, Quezon. Habang naglalakbay kami, ang kalsada o ang daan patungo roon ay napapaligiran ng matabang lupa na may iba't ibang pananim. Malinaw na ang pagsasaka ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng marami sa komunidad na ito. Ang ilang mga bahay na nadaanan namin ay komportable at maayos na pinapanatili, habang ang iba ay nangangailangan pa ng pagkukumpuni. Isang nakakatuwang tanawin ang pagkakaroon ng isang malapit na health center. Kahit sa ganitong liblib na lugar, ang akses sa pangunahing pangangailangang pangkalusugan ay tila madaling makuha. Tumagal kami ng 20 minuto para makarating sa Barangay Nagsinamo. Ngunit hindi pa rito natatapos ang aming biyahe. Kailangan pa nang maglakad ng 12 minuto para makarating sa partikular na lupang hinahanap namin. Pagdating namin, nakaranas kami ng kaunting pagkaantala. Nagtulak sa amin na maghanap ng alternatibong lokasyon. Sa kabila ng mapanghamong araw, patuloy kaming naging positibo at nagkaroon ng pagpupulong para sa aming pangalawang plano ngayong araw. Naglakad kami ng isa pang 12 minuto. Sa pagkakataong ito, naglakad kami sa isang matarik, maputik at madulas na landas. Sa kabila ng mapanghamong lupain, nagpatuloy kami, determinado na makarating sa aming bagong destinasyon. Pagkatapos ng 10 minutong pag-akyat, sa wakas ay nakarating na kami sa ilang lupaing pag-aari ng pamilyang Luna. Nakilala namin ang ilan sa mga magsasakang nagtatrabaho roon, isang kombinasyon ng mga bata at mga veterano. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula na kaming magtanong, sabik na malaman ang higit pa patungkol sa kanilang buhay at kanilang trabaho. Marami sa mga magsasaka ang nahihiya na humarap sa kamera. Kaya't nakontento na lamang kami kung sino ang kaya o may lakas na loob upang sagutin ang aming mga katanungan. Ang kanilang mga desisyon ay aming nirespeto. Kaya't kung sino lamang, ayun lamang. Una pong tanong namin is, paano nakatulong o nakahadlang ang lokasyon ng inyong lupa sa inyong pagsasaka? Malayo ba ito sa polusyon? Angkop ba lupa at klima para sa inyong mga pananim? Yung klima, minsan ay paiba-iba. Pag ganito, pag sobrang ulan, yung mga tanim ay nasisira. At pag nasobra ng ulan, at natatakot na ang halaman gawa ng sobrang ulan. Sa lokasyon naman ay okay lang. May malapit lang sa aming
pag halimbawa may mag-harvest, at malapit lang sa mag-pick up. Kasunod po, gaano na kayo katagal nagsasaka? Ano ang pinakamalaking physical na hamon na inyong kinakaharap? Ay di, ako'y ilang taon na pa kami dito. Bali 21 years na. Umpisa nung kami tumira dito, ay di gano'n ang aming trabaho pag sasaka. Tapos ay di yung hadlang. Opo. Naging hadlang ay di puhunan. Minsan ay pagka nalugi, sa sunod na taniman ay di maghahanap ka ulit ng panibagong puhunan. Ang pangatlong tanong naman po para sa inyo, paano nakaka-apekto ang mga bagyo at peste sa inyong sakahan? Malaki ang nagiging epekto at pag dumaan ang bagyo ay disira lahat ng tanim. Tapos yung mga peste naman ganun din. Kailangan ay madami kang mga pang-spray laban sa mga insekto. Ay di ang kailangan mo din doon ay puhunan pa rin. Last po ay, sapat ba ang inyong kita para sa inyong mga gastusin at muling pamumuhunan sa inyong sakahan? Hindi nagiging sapat pagka inabot nga ng peste at saka inabot ng bagyo. Ay di pagkatapos ng di maghahanap ka ulit ng panibagong puhunan para makapag-umpisa ulit ng pagtatanim. Thank you po. Thank you po. Ito po ang una naming katanungan. Paano nagbago ang inyong mga paraan ng pagsasaka sa mga nakaraang taon at bakit po? Kasi yung gamit lang namin kalabaw, walang makina dito eh. Yung kalabaw lang ang ginagamit dito. So, sa pangalawa po, ano ang pinakamalaking hamon sa paggawa ng inyong sakahan na kapakipakinabang at magiliw sa kapaligiran? Magbigay po kayo ng halimbawa. Yung tanim ka ng halaman, mga gulay, yun ang nakakaano sa amin. Pero pag inabot ka ng ganyan, wala. Bagong umpisa. Ito naman po yung kasunod na tanong. Paano po nakakatulong ang inyong sakahan sa seguridad ng pagkain sa inyong komunidad at sa ibang lugar? Pag may inani ka, may bibili ka ng pagkain. Po, maraming salamat. Thank you po. Nanay, ito naman po ang aking unang katanungan para po sa inyo. Paano po ninyo hinaharap ang mga panganib at pagbabago ng klima? Yung ibang mga halaman, pinuputol yung mga dahon para hindi matumba. Parating ang pag-ibig. At ito naman po yung sunod na tanong po. Paano kayo nakikipag-ugnayan sa mga namimili tungkol sa inyong mga paraan ng pagsasaka? Kumokontak sa mga family, tumatawag. Ang pinaka malaking hamon sa pagkuha ng mga kailangan ninyo para sa inyong sakahan? Bale, nautang ako sa kooperatiba para kumutang ng puhunan para may gamitin sa pagsasaka. Question po. Paano naapektuhan ng pagsasaka ang inyong kalusugan at kinakailangan? Bale, wala namang epekto. Kumbaga yun ay exercise na din. Ito naman po ang aking huling katanungan para po sa inyo. Ano sa palagay niyo po ang mangyayari sa pagsasaka sa inyong lugar at sa mundo? Malaking tulong dahil ito ay nakakatulong sa mga tao dahil sa pagtatanim ng mga halaman para may makain ng mga tao. Thank you po sa abala po. Thank you po. So, ang question po dito ay, paano niyo po pinamamahalaan ang mga panganib ng pagbabago ng presyo ng mga pananim? Bali, nasunod lang kami sa kung anong presyo ng pinagbibentahan ng gulay. Wala, kumbaga nasunod lang kung magkano ang presyo. So, nag-stay lang po talaga dun yung presyo nito. Yung tanong ko naman po para sa inyo, nanay, ay paano pinamamahalaan ng inyong sakahan ang mga pinagkukunang yaman ng tubig? Bali, merong pinagkukunan ng tubig, yung kanal sa tubigan, yung nadali na tubig. Doon kumukuha.
Thank you po. Thank you po. So ito po na yung una naming katanungan. Meron bang mga pulis o programa mula sa gobyerno na nakakatulong sa inyo para makaangkop sa pagbabago ng klima? Anong karagdagang suporta ang sa tingin mo po ay kailangan pa? Ay, marami. Gaya po ng ano kaya. Tulad pag nasisiraan ng galaang na, yung suporta lang na ibigay pag nasisiraan ka lang, yung binibigay din namang counting grocery, ganun lang. Pero sa tingin mo po nakakatulong po kaya yung para po Nakakatulong naman, kahit pa paano. So ang pangalawa pong tanong ay, may mga ginagamit ba kayong mga teknolohiya upang mas mapadali ang pag-aani? Kung bagay, syempre po hindi naman po maiiwasan din yung kung pag po puro kayo lang po ang nagawa. So malaking tulong din po yung mga bagong invention po ngayon at kagaya po ng yung mga pandilig po bagang kinakailangan ng mga host po para po mas madali ang Ay, wala. Mano-mano lang talaga. Yung kahit sa iba pong paraan wala po kayong ginagawa. Wala. Talagang kami lang ang nagawa. Bungkal naman, araro lang ang ginagamit. So bali traditional pa rin po hindi pa rin po. Hindi pa nagano ng mga bago ngayon. Sige po, yun lang naman po ang tanong namin po. Salamat po. Ang katanungan ko naman po ay, may napansin ka po bang mga pagbabago sa klima sa mga nakaraang taon? At paano po naapektuhan ng mga pagbabagong ito ang iyong mga pananim? Ayo, tulad ngayon, maulan, mga namamatay ang pananim. Yun ang pagbabago ng klima. Pag nag-init naman ng bigla, namamatay din ang pananim. Ganun na yun. So naman po yung kasunod na katanungan. Ano po yung mga pinakamalaking hirap na kinakaharap mo sa pagbabalanse po ng inyong trabaho at sa pang-personal na buhay? Ay, mahirap talaga. Mapagod maggawa ng mga tataniman ay. Kumbaga, maggamas na lang. Ang hirap maggamas. Salamat po. Bilang isang magsasaka po, ano po ang pinakang masaklap na nangyari sa inyo? Agaya po ng halimbawa binagyo po ang pananim. Ganun. Yun, yung pag nga binagyo tapos nasira yung mga pananim, hindi pag nasira wala na kami maaari. Pag po naisip nyo po ba na huminto na lang sa pagtatanim pag po kayo nalulugi? Pag kayo binagyan na siya nito. Palagi kong sinasabi na huminto na kaya ako dahil lugi nga pati pupunan nadala wala na akong pambalik. Yun, nagagawa naman ng paraan na makakawala ng pupunan para sa ulit. Kahit po ganun, kailangan pa rin pong magpatuloy Para sa pamilya. Opo, ganun. Thank you po. Salamat. Ito po yung tanong ko. Bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan, ano-ano pa ang maaaring may tulong ng pagsasaka para sa iyo o sa iyong pamilya? Yung ang bali maitutulong sa akin, yung katulad nun, halimbawa, minsan ay nasira, yung matitira, pang pamilya na, Pangkain na po. Ito na po yung kasunod na katanungan. Mayroon po ba kayong naiisip na posibleng maging negatibong epekto ng pagsasaka? Marami. Gaya ng halimbawa, yung negatibo, yung pinanghihinaan na ng loob, dahil lugi nga. Pero, ano pa rin, nabawi pa rin naman. Ay, magandang umaga po, tatay. Ito po ang aking katanungan. Ano po ang pinakahirap na pagbabalanse ninyo sa trabaho ninyo at sa inyong personal na buhay? Bali ang hirap na binabalanse. Yung minsan babalanse ko yung kinikita ko sa yung galing sa paghalaman, tapos babalanse ko din sa pamilya. Kaya minsan pagbabalanse kulang talaga yung kinikita sa ano. Dahil siyempre maraming kailangang bilhin, mga pataba, mga pang-spray. Minsan kinukulang. So bali pagbabalanse, di bali na yung balanse ko na babawasan ko yung malipunan sa paghalaman nakapapunta sa family ko ang gastos. At tatay para po sa pangalawang katanungan, gumagamit po ba kayo ng anumang bagong teknolohiya o tangkapan sa inyong pagtatrabaho sa sakahan? At paano ito naka-apekto ang teknolohiya ito sa inyong trabaho? May ginagamit po ba kayong mga makabagong
Gamit na... Ay, wala. Gawa ng ano lang. Yun. Ang gamit na kalabaw, mga ano. Mga mano-mano lang. Pero yung mga panibagong teknolohiya, ay walang kakayahan na afford na. Hindi ko kayang gawin ng intervention ka rin. Salamat po. Ngayon po, kailangan po namin ma-highlight po yung ano yung epekto po ng pagsasaka or yung farming po sa society. Sa tingin niyo po ba ay yung pagsasaka niyo po ba or yung kabuhayan niyo po ba ay nakatutulong para sa seguridad ng ng makakain ng mga tao? Pwede naman na makatulong yung sa pag yung kinikita yung mga ani. Pwede makatulong. Kaya lang, hindi kumbaga yung sapat na kumbaga ganun karami. Siyempre, katulad ko, medyo konti lang ang ginagamit na puhunan. So bali konti lang yung na-produce doon sa mga tao na ano. Dahil yung iba, kumbaga, hindi pang pamilya na yung mga ano. So bali po, ito po bang sakahan niyo po ay nakakatulong po para makapagbigay sa mga tao ng pagkain po, yung mabibili po sa palengke? Oo naman, nakakatulong. So bali, sa inyo po, nakakatulong siya financially para po sa pangkabuhayan niyo po or pangangailangan po sa araw-araw. While sa amin naman po, as mamamayan, as a mamimili po, nakakatulong po kayo para makakain po kami ng mga healthy, ng mga yun po yung mga pagkain na makakatulong po sa pagkakaroon ng magandang pangangatawan. So, ang akin pong next question ay, may binibigay po bang programa ang gobyerno sa inyo para po makaahon minsan pag may panahon na nalulugi po? Ganun po. Meron naman yung katulad ng mga pataba o mga binhi. Binibigyan po kayo? Nagbibigay din naman. Okay. Saan po kaya yun ang gagaling po? Sa bali sa Department of Agriculture. Okay po. Bali, ano po yun? Pumupunta po kayo or may pumupunta po dito? Merong pumupunta dito na yung katulad halimbawa, nasalanta ng bagyo. Yun, nagbibigay sila ng parang ayuda ba po na. Okay. Bali, ano po yun? Grocery tapos parang pataba po or meron din po kasamang cash, ganun po? Merong nagbibigay ng cash na kaya lang magkakaibang yan, hindi kumbaga yung nagbigay ng pataba, iba naman yung sa yung cash. Thank you po tayo. Hello, good day everyone. So this is Rachel Luna. Siya yung isa sa anak ng mga farmer na in-interview natin kanina. So, ang tanong ko sa iyo is, bilang isang anak na magsasaka, ano ang nais mong malaman at maintindihan ng tao about sa inyo? Para sa akin, ang pagsasaka ay hindi lamang isang pagsasaka lang. Dahil ang pagsasaka ay pinakamahirap na trabaho ng isang tao, kung saan ang tingin ng marami ay ito ay pinakamababang uri ng trabaho sapagkat yun lamang ang kanilang ginagawa o nagtatanim-tanim lang ganun. Pero hindi nila alam na ang pagsasaka ang pinakamahirap dahil dito natin nakukuha ang lahat ng ating pagkain. Kung wala magsasaka, wala tayong mga pagkain na ating kakainin sa araw-araw. At sa pagsasaka rin ako, pinag-aaral ng aking mga magulang. Sa pagsasaka kami nabubuhay dahil lamang ang pinakamparaan namin ng pamumuhay dahil ang aking mga magulang ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral sapagkat noong una ay kapos sila sa pera at wala silang sapat na salapi upang pag-aralin ng kanilang magulang. Tapos ay ang pagsasaka rin ang pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. Kaso minsan kinakapos ang aming pamilya kaya dapat sa aming pamilya matuto kaming magtipid para lamang maisakto namin yung pinagkakakitaan ng aming mga magulang. Yan, thank you so much, Rachel Luna. Malaki ang sakripisyo ng mga magsasaka para sa ating mga komunidad. Tunay nga bang kinikilala natin sila bilang mga bayani? O ibinaon na ba natin sa limot na dapat silang igalang, ipagmalaki at pasalamatan? Sila ang dahilan kung bakit meron tayong bigas, gulay, prutas at iba pang mga pagkain sa ating mga mesa. Tayo ay dapat at marapat na tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagtangkilik sa lokal na produkto upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at maiwasan ang karagdagang kahirapan. Bilang mga mamamayan, dapat tayong aktibong kumilos laban sa climate change dahil parehong ang problema at ang solusyon ay nasa ating mga kamay.
Kailangan natin ng mga epektibong patakaran at programa ng gobyerno upang mapagaan ang mga hirap ng ating mga magsasaka at mabigyan sila ng isang matatag na kinabukasan. Ang gawain ito ay nagturo sa atin ng mga malalaking hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Ang kanilang kakulangan sa kita at hindi sapat na suporta ng gobyerno ay nagpapahirap sa kanila na mabuhay ng komportable. Huwag nating hayaang ibaon sila sa kahirapan. Dapat magpatupad ang gobyerno ng mga matitibay at epektibong mga programa at batas upang suportahan ng husto ang ating mga bayaning magsasaka. Huwag nating ibaon sa limot ang kanilang halaga sa ating bansa. Kundi, ang katiwarian dapat sa gobyerno ang kailangan ng ilibing at ibaon. Pumili ng mga tapat, mahusay, mabuti at dedikadong pinuno sa pagtatayo ng ating masaganang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Mayaman ang Pilipinas upang malutas ang mga isyong ito. Iluklok at ibaon natin sa pwesto ang mga pinunong magbubunga ng mas maganda at makulay na bukas para sa lahat. Ang bawat aral at ang bawat kwento ay ating ibaon sa ating isip at puso. Dahil ang bawat aral at bawat kwento ay parang binhing nagbubunga ng kasaganahan para sa lahat. Pero tinapos, sabi daw imposible pero di pa rin natakot. Sabi nila mahirap pero nagpusige, kaya lahat sila ngayon sige lang sige. Nung lahat umurong, siya sumugod. Nung lahat lumubog, siya di nalunod. Natutong maglakad sa tubig pananampalataya. Diyos ang kanyang agimat kaya walang hindi kaya. Palagi ko gusto ko maging katulad mo, yeah. May pagmamalaki sa buong mundo. Ikaw ang dahilan kung ba't hindi ako susuko. Taos puso pasasalamat, isa kang alamat. Sa mga pinagtulad na nagpakita ng husay dito sa liga ng buhay. Guys, kakain na! Kami sa inyo ay saludo, saludo. Ito ang alay ko, ito ang storya mo. Alamat na kailangan makilala ng buong mundo. Isang pagpupugay, kailangan ipagdiwang. Pasasalamat at ika'y isinilang. Di pangkaraniwan para siyang superhero. Hinarap lahat ng pagsubok, yung iba hindi biro. Meron siyang misyon, kaya walang takot sumabak. Mga buhay na nagkasalalay sa kanyang pangarap. Parang pelikula, action, adventure, drama. May konting comedy, love story na pangmasa. Galing sa wala, akala mo talo na tapos. Yung pala siya yung bida, kaya lahat sila paos. Kasi sigaw, kahihiyaw, selebrasyon. Buong mundo magtataka, kakaibang okasyon. Maraming salamat po! Araw mo, bayaning Pinoy. Sa mga pinagtulad na nagpakita ng husay dito. Oh, bait naman ni Judaya, babe din. Ay, oh, magkano?
maganda. Ba hindi? Natures. Natures. Kunin niyo yung mga tupper. Yung pinalit. Hindi para ano